Dinala nga natin sa vet itong mga puppies at tingnan nyo talaga napaiyak din sila ng vet. Una na nga natin ginawa, inihanda na nga natin ang paglalagyan ng mga puppies. Syempre, itong ang cage nila. Tapos, syempre, nilinisin muna natin yung ilalim. Di naman kasi natin pwedeng dalhin yan ng madumi. Tapos, itong si Kuya Edmar naman, kinuha na nga yung cage. Tapos, tingnan nyo nga itong si Tiger talagang kamali-mali. Ewan ko ba dito kay Tiger talagang hilig niya mag-akyat kung saan-saan. At tingnan nyo, pati dito sa hagdan palagi siyang umaakyat. Nagkakaguluhan rin nga pala sila dito ni na Achichi. Naglalaro na naglalaro. Maya-maya pa, inakyat na rin nga dito kay McQueen yung cage na gagamitin ng mga puppies. So, kung nagtataka nga kayo kung saan pupunta yung mga puppies today, dadalhin nga po natin sila sa vet. Kasi syempre alam nyo naman na lately napansin nga natin na meron nga sila mga galis-galis na sa katawan. Anyways, ito na nga, paalis na nga tayo. Tinuna na nga ilagay itong cage kasi nga ayusin pa nga po nila dito. Hindi kasi pwedeng basta nga lang nakalagay dyan. Kailangan yan nakatali rin yan. Tapos isa-isa na rin yung pinasok. Itong mga puppies sa loob ng cage. Mukhang takang-taka nga itong isang puppy na to kasi mag-isa pa nga lang siya dito nung umpisa. Tapos din yan talagang kagkag ng kagkag. Ito naman si Tiger, kinailangan pa nga sunduin kasi nga nandun na naman siya sa mansyon at paakyat-akyat na naman nga siya sa hagdan. Napakapasaway na nga talaga ng mga puppies na to. Delikado naman kapag nga umaakyat sila sa hagdan. Anyways, nung all set na nga tayo, umalis na rin nga tayo para syempre di na rin tayo abutan ng init. Pero okay lang din naman yung mga puppies dito kasi nga alam nyo naman, may bubong naman dito sa likod ni McQueen. Tinalian na rin nga ni Kuya itong pinakabukasan ng cage nila para nga safe na hindi nila mabuksan. Pero wag kayong mag-alala, alam nyo naman na kapag nga itong si McQueen ang dala natin at kapag nga may mga doggies dito sa likod, hindi nga pwede na wala silang kasama. At actually, ang main reason din kung bakit nga itong ganitong parang pinakabubong yung pinalagay natin kay McQueen ay parang nga kapag maglalagay tayo ng aso dito ay safe sila at hindi may initan. Tapos para ma-make sure nga na safe rin nga sila ay laging ang may kasama sila dito sa likod. Mahirap na kasi talaga yung babiyahe ka tapos hindi mo kita kung safe ba sila sa likod or hindi. Hindi rin nga kasi talaga kalakihan ng loob ng Hilux. Kaya naman hindi nyo basta-basta may pasok yung mga ganitong cage. Pero anyways, ang kasama nga ng mga puppies na to sa likod ay si Ate Charmaine at siya rin nga yung nag-video nito kasi on the way na nga tayo nung time na to at bumabiyahe na nga po tayo. Kaya nga kung mapapansin nyo ang mga puppies na to, mukhang medyo naliliyo na nga po sila at nagtataka rin syempre kung saan ba sila pupunta. Hindi nga sila makapaglaro-laro dito pero hindi rin nga makatulog. Ihiga nga sila pero mukhang naliliyo lang. Tapos minsan nga magsisiksikan pa sila sa kabilang sulok. Pero understandable naman kasi syempre first time nga nila makabiyahe ng ganito. First time lang din nilang maranasan na makasakay sa sasakyan syempre. At hindi nga maiwasan ang hilo factor kahit nga yung pack members nating iba talagang nahihilo pa sa sasakyan kahit madalas naman sila nakakasakay. Paano pa kaya itong mga to na first time lang? Kaya naman tingnan nyo talagang lungangi sila lahat. Buti na lang nga medyo may times rin nakakatulog sila kasi hindi rin talaga kalapitan yung vet na pupuntahan natin. 30 minutes to 40 minutes na drive nga po siya. Kaya naman medyo malayo-layo pero yun na kasi talaga yung trusted vet natin kahit nga sa mga pack members natin. Kasi kung hindi nyo po alam, hindi po talaga kami basta-basta nagtatrust sa iba't ibang mga vets. Maya-maya pa nagsuka na nga itong brown na female. Mukha nga talaga naliyo na talaga siya sa biyahe. Napakatagal naman daw kasi talaga makarating sa pupuntahan. Kawawa naman yung isa niyang kapatid na male na brown kasi nga nasukahan niya sa likod. Hindi na kasi talaga niya carry. Talaga napasukan na siya kahit sa likod nga ng kapatid niya. Maya-maya pa nagsiksika na rin nga sila dito sa sulok. Ibig sabihin talagang liyong-liyo na nga sila. Pero sabi ko wag sila mag-alala kasi malapit na naman na tayo. Marami rin nga kasi talagang pa zigzag na daan. Kaya naman talagang maliliyo sila. Expected na yun. Pagdating naman ito na nga takang-taka na sila kasi nga binuhat na rin nga itong cage nila papasok doon sa loob. Buti na rin nga talaga at may nag-assist sa atin sa pagbubuhat at tingnan nyo nga napakadami rin nga nang naisukan nung isa. Grabe naman. Sa second floor yun nga pala yun kaya naman pinagtulungan na rin nga ni Ate Charmaine tapos nung assistant ang pagbubuhat sa mga to. Ngayon naman waiting nga muna itong mga puppies na to kasi meron pa rin nga tinitingnan na nauna sa atin. Nung turn na nga nila pinasok na rin nga sila dito sa loob. Buti na lang nga kasya itong cage nila kasi napakadami din naman nila. Di natin pwedeng hawak-hawakan lahat. Pagdating naman dito si mother dito nga agad siya pumunta kay Kelly or actually si Kelly agad yung pumunta sa kanya. Si Kelly nga po pala yung doggy ng may-ari nitong vet at tingnan niya naman talaga napaka-cute nga niya at napakalambing palagi. Basta nga pupunta kami dito hindi nga pwedeng hindi namin hahawak-hawakan ito si Kelly kasi grabe napaka-cute, napakaliit. Ito naman si McQueen dito nga lang basta nakaparada kasi nung time na to andito nga ako tapos kasama ko rin nga kasi yung baby ko kaya naman dito lang kami sa sasakyan na bumaba. Kaya naman ipinalipat na lang ni mother dito kay Sir Raymond yung sasakyan kasi nga pinaalis na rin kami nung time na yun. Naloko nga ako kasi nga sabi ni mother may cat nga daw dito. Tingnan nyo sobrang ganda niya. Color gray nga siya tapos super ganda talaga nung eyes niya. Tapos nandito nga siya sa
taas nakakulong kasi nga may mga customer pa nga daw nung time na to. Actually, napakadaming customer. Buti na lang rin nga nilinis din ni Kuya itong suka ng mga to para naman hindi natin to dala-dala pa uwi. Maya-maya pa kinuha na rin nga ni Ma'am Christine itong ang kanyang pusa. Grabe, napakalaki at napakaganda. Ewan ko ba kung bakit lately natutuwa din ako sa mga pusa talaga. Sabi ko nga gusto kong hina, charis lang, baka magalit si Ma'am Christine, kanya kasi pero yan. Pero syempre di ko nga siya nakita in person kasi nga nung time na to nasa sasakyan lang ako kasama ang baby ko. Tapos tingnan nyo nga may isa pang white na pusa dito. Ang cute-cute rin nga ni Kelly kasi tingnan nyo talaga nakasteady nga lang siya dyan sa upuan, kung saan mo siya ilagay dun nga lang siya pupwesto. Napakabait nga talaga ng aso na yan, sobra talaga. Ito naman si mother nag-attempt nga na videohan daw itong pusa ni Ma'am Christine, pero sabi ko talagang napakahirap namang i-edit ng video niya kasi against the light po. Di tuloy natin nakita ng ayos kung gaano ka-majestic yung pusa na yun. Tapos ipinasok na rin nga sa loob kasi nga syempre napakarami nga nilang kailangang i-groom. Habang waiting naman tayo, tingnan nyo nga itong mga puppies talaga nakatulog na nga kasi syempre napagod nga sila sa biyahe. Yung turn na natin para i-check up itong at inuna na muna silang kuhanan ng temperature lahat. And alam nyo naman, first time nga nilang tusok-tusukan sa puwet, and in fairness, napakabait din naman nila kasi usually yung iba nating pack members, kapag tinutusok nga sila sa puwet para kuhanan ng temperature, yung iba talaga nagagalit or medyo na iba nga yung pakiramdam nila kaya nagwawala sila. Pero in fairness naman nga dito sa mga puppies na to, hindi naman sila nagwala man lang, and actually nakasteady nga lang sila habang kinukuhanan sila ng temperature. Pagtapos naman silang kuhanan ay nakasteady na lang rin nga sila dito sa table at hindi naman sila tumatalon. O diba, kapag naman pala nasa labas or nasa ibang lugar itong mga puppies na to ay napaka-behave nila. Hindi gaya ng kapag nasa bahay. Naku, Diyos ko, grabe ang kalikutan nila kapag nasa bahay sila. Anyways, after nga po silang kuhanan ng temperature at timbangin, check up na rin nga po sila ni Doc. Syempre, tininan nga iba't ibang parte ng katawan nila para makita kung meron nga bang galis. At may nakita nga sila mga patsang-patsang na ganito, mostly nga sa mga siko. Tingnan nyo, meron na rin nga si Tiger ngayon. Dati yung brown lang kasi nakitaan natin. Sinek nga talaga ng matindi ni Doc itong mga puppies. Lahat talaga ng parte ng katawan pinag-check niya para nga ma-sure kung saan ba merong area na medyo mukhang may galis. Kung gaano kalala na ba yung mga patsang-patsang or sugat-sugat nila na ganun. Anyways, dahil nga pinakamalala itong si female na brown, ito nga yung kukuhanan ni Doc ng sample. So medyo in-scrape niya nga lang yan at medyo napaiyak rin nga siya kasi masakit daw talaga yun. Dugo talaga. Pero in fairness, sabi nga daw nila ay napaka-strong nga daw, napaka-brave na mga to kasi konti nga lang yung iyak-iyak niya. Ito na nga rin yung sample na nakuha nga dito sa isang to, so parang dalawa nga yung kinuha. Tapos ang plano nga ay titingnan nga to under the microscope kasi nga usually daw ang galis makikita mo under the microscope kahit nga sobrang liliit nila. Pero ang sabi nga daw ay wala naman daw nakita, kaya medyo talagang hindi maalaman kung ano nangyayari sa mga puppies na to. But still, napakalaking possibility nga po na galis rin nga ito kasi kita nyo naman kung gaano karaming aso dito ang may galis at talagang kalat na kalat nga sa area namin yung mga galis-galis. Kinuwento rin nga yun yung mother dito nga kay Doc at sabi nga niya malaki nga daw talagang possibility na may galis talaga although wala nga nakita under the microscope. In fairness naman dito sa ating mga puppies, para mga pakitang aso sobrang bait nga nila dito. Tingnan nyo kahit in-scrape na nga yung sugat niya, talaga napakabait at behave pa rin. Anyways, ito nga tuturukan na rin nga daw sila para nga ito sa galis. So lahat sila tuturukan na syempre. Kasi kung meron nga yung isa, syempre siguradong meron na rin nga lahat. Alam nyo naman ang galis, napakatindi rin ngang kumalat. Ito nga't isa-isa na rin nga silang tinurukan at kayo na rin nga mismo nagsabi na meron nga palang pwedeng ituro kahit nga sa mga puppies kapag may galis na ganito. At ito na nga yung tinuturok sa kanila isa-isa. At in fairness na ulit sa mga puppies natin, sobrang babait nga nila kahit tinuturukan. Kaya naman sabi nga nila sobrang brave kasi daw. Kasi masakit nga daw talaga itong tinuturok na to, pero ang mga puppies natin walang kaiyak-iyak kahit konti. Itong si Tiger nga lang talaga yung nagka-reaction, medyo paliyad-liyad nga siya ng konti, pero ang bait-bait din nga nila. Anyways, binigyan na rin nga nila tayo ng shampoo nga daw na gagamitin kapag papaliguan natin sila. Bala, ito nga yun, Madre de Cacao, nagamit na rin natin to sa ating pack members. Ibinaba na rin nga sila para nga makauwi na rin tayo. Siyempre, makapagpahinga na rin nga sila. Tingnan nyo, may mga paakit pa nga mga customers. Siyempre, dito nga ulit sila sa likod, hoping na hindi na sila masyadong mahilong ngayon at makatulog na lang nga sila sa biyahe kasi pagod din naman sila. Tapos, umakit na rin nga si Ate Shamin. And very good naman kasi biyahe pa uwi ay natulog lang nga sila. Kaya naman hindi nila masyadong naramdaman na yung hilo. Pagod na rin naman kasi talaga sila papunta. Pagdating naman dito sa bahay, syempre, ibinaba na rin nga sila agad-agad. Syempre, sino ba namang hindi gusto yung bumaba agad? Kanina pa nga silang hilong-hilo sa biyahe. At yan nga, isa-isa na rin nga silang ibinaba. At nagsipagpagan pat nagsitakbuhan na rin nga. Tapos, eto pa yung mga pinadala nila sa atin. Ito nga Doggy's Choice na anti-mint shampoo. At ito nga Doggy's Choice rin na Madre de Cacao na ointment.